Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Let's check on diary entry number 1181. When I was close to the Lord, He said to me, "Why are you afraid to begin the work which I have commanded you to carry out?" I answered, "Why do you leave me on my own at such times, Jesus? And why do I not feel your presence?" My daughter, even though you do not perceive me in the most secret depths of your heart, you still cannot say that I am not there. I only remove from you the awareness of my presence, and that should not be an obstacle to the carrying out of my will. I do this to achieve my unfathomable ends, which you will know of later on. My daughter, know without doubt, and once and for all, that only mortal sin drives me out of a soul, nothing else. Nang malapit ako sa Panginoon, sinabi niya sa akin, "Bakit ka natatakot na simulan ang gawain na iniutos ko sa iyo na gawin?" Sumagot ako, "Bakit mo ako iniiwan sa aking sarili sa mga ganitong pagkakataon? Jesus, at bakit hindi ko nararamdaman ang iyong presensya?" Anak ko, kahit na hindi mo ako nakikita sa pinakalihim na kaibuturan ng iyong puso, hindi mo pa rin masasabing wala ako roon. Inaalis ko lamang sa iyo ang kamalayan sa aking presensya. At hindi iyon dapat maging hadlang sa pagsasakutuparan ng aking kalooban. Ginagawa ko ito para makamit ang aking hindi maarok na mga layunin na malalaman mo rin balang araw. Anak ko, dapat mong malaman ng walang pag-aalinlangan na tanging mortal na kasalanan ang nagpapalaya sa akin wala sa isang kaluluwa at wala ng iba. Not very sure kung ano yung utos ni Jesus na pinapagawa kay Faustina at this moment. Pero kasi when she was able or when she finished the painting of the image, she thought that that was it. It's all over. Tapos na. Akala niya, kasi ano na yun, ipinta na, naiguhit na, 1937 to. Hindi pa rin hindi pa rin ganap. Marami pang mga specific details ng mission ang hindi pa nagagawa ni Faustina. Hindi niya ito nagagawa, hindi naman niya ginagawang reason yung kaysa may sakit ako hindi niya ginawang reason kahit minsan. Kung sa atin yan, sasabihin natin, ako, pasensya na, bagsak ako, may sakit ako Ilang linggo akong hindi nakalabas sapagat may sakit ako. Pasensya na, parang sa atin ganun yun, Sabihin, pwede natin gamiting dahilan na yung sakit. Pero si Faustina, hindi niya yung ginawang reason yung kanyang pagkakasakit. May ibang bagay na may kaibang dahilan kung bakit hindi niya magawa. Sabi niya, she thought that she was all alone, wala si Jesus. Paano gagawin to, Jesus? Wala ka naman sa tabi ko. Hindi ko nga alam kung anong gagawin Pero malinaw ang sinabi natin, Panginoon, kay Faustina. Hindi mo ko nararamdaman na nasa tabi mo
pinutol ko ng ating connection at wala na akong interest na magganap pa ang kung ano man nais kong gawin sa mundo. Hindi mo lang nararamdaman na nandyan ako, pero nandyan ako. Jesus was assuring her that He was present all those times. Hindi naman siya nawala. Ang nawala lang yung kakayahan ni Faustina na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Sinabi niya, makapag-aalis lang sa kanya sa tabi ng isang tao ay yung mortal nitong kasalanan. Nawawala siya. Bakit? Hindi kasi nagmamatch ang mortal na kasalanan at ang Panginoon. So tayo, wala mo tayong mortal sin siguro, no? Or maybe we have committed mortal sin. Ano na kayo, no? Confess na kayo. Confession na yan. Titigil na agad. Pero matakot tayo kapag tayo may mortal sin kasi nawawala ang Panginoon sa ating tabi. Mga specific mortal sins ito na hindi naman lahat ng mga bagay na naging mortal nating kasalanan na umaalis siya. Pero halimbawa, napakarumi mo, you have been killing people side, no? Side by side, no? Di talaga ang Panginoon, wala sa iyo niyan. Pero pwede naman siya bumalik. Yun yung kanyang unfathomable mercy. Kung lalapit ka sa kanya, hihingin tulong. But anyway, in carrying out the mission, tayo, no, minsan, ako, no, for example, may mga bagay na alam kong kailangan kong gawin pero hindi ko magawa. Yun yung umiiyak na ako, Lord, bigyan mo ko ng strength. Hindi ko ito magawa. Madali lang naman. Hindi naman mahirap. Kaso nga, parang nakakaumay lang. Paulit-ulit. Hindi na matapos-tapos. So, may mga ganong instances sa akin na nakapanghina, nakapanlambot. Parang sabi kong kotang-kota na ako sa mga gantong problema pero andito pa rin. Nagiging cause pa rin ng delay ng maraming bagay. Kapag sinabi ko naman sa inyo na hindi ko maramdaman ang Panginoon sa mga sandaling ito, di sasabihin niyo sa akin, huwag mong isipin yan. Ang Panginoon ay nasa tabi mo lang, hindi ka iniiwan. Yun. Lagi kasing ang daling sabihin, the Lord is present every time, everywhere. Lalatigit kapag may suliranin ka. But it is always very difficult to come out of that system na damin mo siya, alam mo nandyan siya. No? Parang talagang ang ano lang natin, pinanghawakan lang natin, faith, pananalig, trust, no? Faith and trust. Otherwise, kahit lang sabihin sa atin ng ating mga kapatiran, hindi na natin pakikinggan kasi nga, sabi mo, nasa tab ka lang, hindi mo kita maramdaman. So, mga ganitong pagkakataon na parang wala siya, hihingi ka ng tulong sa iba, wala ka namang agad-agad makuha. Napakahirap. No? Siguro ganito yung nararamdaman ni Faustina. And when she was assured that nandyan lang naman ako, hindi man ako umaalis. Sa kanilang dalawa, madali yun. Kasi talaga namang si Jesus was physically present. Nararamdaman niya, nakikita niya. Sa atin, hindi siya physically present. Although He is here, sabay-sabay, no? Kasi ganyan naman ang Panginoon, hindi naman yan one time lang na no, mag-a-appear.
So, may capacity yan na mag-appear many, many times. All at the same time. Pero yun nga, kahit nandyan lang ang Panginoon, ang hirap na mag-isa ka pa rin. No one's forcing you to move. Hindi kasi Faustina, meron siya spiritual director. Who would tell her, oh, gawin mo na yan. Matagal na masyado to, no? Yan yung beauty ng spiritual director that you can consult anytime, every time you need him or her. No? So, para sa akin, yung know without doubt and once and for all that only mortal sin drives me out, madali kong maintindihan yan. Yung kung magkakaroon ako ng kasalanang mortal, yun yung makakapagwala sa Panginoon sa aking tabi. Pero, in the meantime, wala naman akong mortal sin, Lord. I want to feel your presence. Hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng pagkakataon naman na maramdaman siya. Yun bang, nararamdaman mo talaga na nandiyan siya, kausap mo siya, hindi mo siya nakikita at narinig, pero alam mo nandiyan siya. Hilingin natin yun sa Panginoon. Kasi yun yung, sa totoo, ito yung magpapalakas sa ating kaluluwa na araw-araw ay kailangan mag-deliver ng results. Kasi nga, naku, sinasabi ko sa inyo, maiksi na lang ang buhay natin kapag sayang-sayang pa tayo ay talagang sayang. Kulang yung isusulit natin at the end of this pilgrimage. Pero siguraduhin natin marami tayong mahaba listahan natin ang ating mga nagawa. At kung hindi man natin hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong mission natin, continue to pray. Ganun pa rin lang naman ang masasabi ko. Pray, look, listen for discernment, makinig. And that is the only way. Kapit lang, sabi nga nila, no? Kapit lang. Karaos din tayo, matatapos din yan.